Nung maandakit po ba yung complaint ni Mayor Baste? Kasi naandakit nga po base sa circular na yun. Na-notify po ba si Mayor Baste doon sa pangyayari? Was he notified? Maraming salamat po sa tanong, Senator Marcoleta. Andito po yung ating ombudsman at nakikinig ho siya sa inyong mga suggestion, lalo na doon sa mga ah, bagay na sa tingin nyo ay hindi ho malinaw o pwede pong magdulot ng kaguluhan sa isip ng taong bayan. At siya naman po ay bukas yung kanyang isip para po maayos itong mga proseso na ito. Ngayon, in relation doon po sa inyong tanong, yung DPWH cases po, eventually ito po ay nadakit at iniimbestiga na ho. No? So, itong mga final po na cases ay ngayon ay inimbestiga na at iniimbestigahan na at eventually po ay magpa-file na rin ho sila ng mga kaso sa sandigan. So, yun po ay tumatakbo na, in other words. So pwede ho maging kampante ho tayo na hindi ho yun ay hindi, yung mga kaso ng DPWH ay hindi po nawala. Bagkus yun po ay tuloy-tuloy na inimbestigahan at magpa-file na rin po ng kaso. Hindi po, tinatanong ko lang doon, Mr. President, dahil nga po sa pangyayari na yun, hindi po naging consistent ang aplikasyon. Dahil nga, na preventive suspension yung mga opisyalis, tinatanong ko lang po, parang wala nang base sapagkat nawala po yung docket eh. Yun lang naman po yung tinatanong ko. Ibig sabihin, kung may ginawa kang isang bagay na nakabuti, meron ding nakasama. Nawala ng basis din po yung kabila. Tama po. Doon po sa katanungan nyo kung na-notify si Mayor Baste, ito po ay internal process ng ombudsman. So, sa tingin ho nila ay hindi na ho kailangan i-notify. No? So, ito po itong proseso na ito, yung pagdadakit o pag-verify, ito pa internal process ho nila. Ganun na lang po ang kanilang pangangatwiran, Mr. President. Paano naman mangingigibabaw ang isang internal process ng ombudsman? Doon po sa malakihan at napaka-importanting provision ng ating saligang batas na due process. The first requirement of due process is notice. Ibig ba sabihin po, wala man lang karapatan ng isang tao na naghabla para malaman niya kung ano kinahinatnan ng kanyang asunto? Na hindi man lang sinabi sa kanya na, yung asuntong pinail mo, inalisan na namin ang docket dahil sa mga ganitong mga alalahanin na aming nakita. Doesn't he deserve to be notified, Mr. President? Because if he was notified, he could have been given the chance to file a motion for reconsideration, which is again a part of due process. Ang na-advise po ko ng ombudsman na itong particular na circumstance po ay nasa Supreme Court na ngayon. Subject po ito ng judicial review na finale rin po ni Mayor Baste. So ano po ang ibig sabihin? Finale po ni Attorney Torion, Mr. President. Ano ngayon, Mr. President? So ito po ay under the judicial review po ng Supreme Court. Oo nga po. Circumstances po. Oo nga po, pero hindi nasasagot yung tinatanong ko po. Is there something much to be desired in the entire process, Mr. President? Parang ang nangyari, nakagawa ng ganun yung overall ombudsman nang hindi naman maliwanag what is the visible public service na pwedeng nakamit ng ating mamamayan doon sa ginawa niyang pagpapalit ng office order. Hindi kaya lang ginawa yon para mapagbigyan ang aplikasyon ng aking kaibigan at makakuha siya ng clearance upang sa ganon eventually he will be included in the shortlist to be submitted to the office of the President, makasama sa pagpipilian bilang ombudsman. Yun po yung aking gustong malaman, Mr. President. Dahil nag-retire po yung ating dating ombudsman Samuel Martires, nagkaroon po ng acting ombudsman. Siya po ay si Overall Deputy Ombudsman Dante Vargas. Kapangalan ko pa siya eh.
Nasaan po siya? Salamat po. Nandito ho Ang- siya. Siya po ngayon ang Deputy Ombudsman for Visayas and acting overall Deputy Ombudsman. Concurrent ho Yes, siya. Mr. For President. now, for now. Yes, I know that. Ang itatanong ko po ay, nung siya ay acting overall Deputy Ombudsman, at sa panahon na yon ay applicant naman po ang aking kaibigan for Ombudsman na nabakante nga po, ay gumawa siya ng isang bagay na medyo napaisip ako, Mr. President. Ang tinutukoy ko po ay yung isang office order na kanyang pinalitan. Ang office order na ito po ay kinapapalooban ng parang double docketing. Ngayon, nung siya po ay acting na ombudsman, inalis niya po yung dating memorandum order requiring double docketing. At siya ay gumawa ng isang parang office memo or memorandum na doon po ay tinanggal niya, pinalitan niya yung office order at may kalaki pa pong isang directive na lahat ng mga complaints, lahat ng asunto, lahat ng habla, administrative man yan, criminal o kahit ano yan, na napapaloob 10 araw bago maging effective yung kanyang order which was issued on September 17, 2025 ay mawawala po yung sa docket. Ibig sabihin, ma-undocket yung mga complaints. 10 araw bago ma-issue yung kanyang memorandum circular or memorandum order. Mr. President, nagkataon po, kung di ako nagkakamali, September 15 yata, ay nag-file ng complaint sa maraming opisyalis ng ating pamahalaan. Kasama po yata si noon ay dating Secretary of Justice, ang aking kaibigan. Sa Makati, napaloob po siya doon sa 10 araw na siya sinasabi doon sa kanyang directive na mawawala po yung docket. Ang ibig sabihin po noon, Mr. President, pag nawala yung docket number, hindi na siya magiging active case kung hindi siya ay malalagay sa kategoriyaan na mga cases under evaluation. Ibig sabihin, Mr. President, wala pang active case. Wala pang kaso. Sapagkat nawala ng visa yung naunang office order ng dating ombudsman Samuel Martires. Yun po ang naging daan, Mr. President, kung kaya nakapag-issue ng clearance ang opisina ng ombudsman. At dahil nga po, mistulang walang kaso laban sa aking kaibigan, nasama siya doon sa shortlist na pagpipilian ng ating Pangulo na susunod na ombudsman ng ating bansa. Mr. President, wala bang, yung pa pangyayaring yun ay, is there something much to be desired in the entire process, Mr. President? Parang ang nangyari, nakagawa ng ganun yung overall ombudsman nang hindi naman maliwanag what is the visible public service na pwedeng nakamit ng ating mamamayan doon sa ginawa niyang pagpapalit ng office order. Hindi kaya lang ginawa yon para mapagbigyan ang aplikasyon ng aking kaibigan at makakuha siya ng clearance upang sa ganon eventually he will be included in the shortlist to be submitted to the office of the President, makasama sa pagpipilian bilang ombudsman. Yun po yung aking gustong malaman, Mr. President. Mr. President, sa explanation ho sa akin ng ombudsman,
itong rule on auto-docketing na issue ho to noong July of 2025 ni former Ombudsman Martires bago ho siya nag-retire. At nakita ho nila na hindi to dumaan sa tamang proseso. It was found not to be properly published. So hindi ho na publish na maigi. So binalik ho to ni overall Deputy Ombudsman Vargas at binalik ho doon sa original na proseso ho nila dahil itong auto-docketing sa tingin ho nila ay prone to abuse at pwede pong magkaroon ng mga problema sa mga darating. So binalik ho nila sa dati pong proseso. Hindi po ba ang dapat na ginawa, Mr. President, pinablish na lang? Kung yun po ang pinakamagandang remedyo, publication lang naman pala ang kailangan. Eh di sana nung makita po na unpublished, kung totoo man na hindi na-publish, ipapublish lang, hindi po ba? Hindi yung totally gagawa ng isa pang panibagong memorandum na kung saan ay yung timeline na naman po ang pinag-uusapan dito eh. Bakit naman 10 araw bago lahat ng complaints na ipinail sa opisina ng ombudsman within 10 days prior to the issuance of that memorandum ay maandakit? Hindi ba parang sinadya naman para masaklaw na yung complaint ni Mayor Baste Duterte ay maisantabi at mawalan ng effect kung pag-uusapan ay yung pagiging active case? Hindi ba parang Well, nung naging acting po si overall Deputy Ombudsman, pinag-aralan ho nila mabuti itong auto-docketing at nakita ho nila na prone to abuse ho to dahil pag file mo, docketed na ho kaagad without any analysis. So, ang ginawa ho niya ay bumalik lang ho sa dating proseso, no, na mayroon pang verification and analysis. Total, hindi naman ho ganun katagal yung verification analysis. Depende ho sa klase ng kaso. Ang pinakamatagal na ho ay yung verification po can happen between 48 hours to 72 hours. No? So, ang naging dahilan po is sa tingin nila ay prone to abuse po itong auto-docketing. So, yun po yung naging kanilang desisyon. No? Kaya bumalik lang po sa original na proseso. palagay niyo po tama yung argumento, Mr. President, ay bakit naman 10 araw ang sinaklaw? Kasi pag pinag-uusapan natin, September 15 po yung date ng complaint yata ni Vice Mayor Baste. O kung halimbawa 3 araw na lang o 2 araw, hindi nasasaklaw yung... yun po yung gusto lang nating linawin. Kasi parang halata po Mr. President. Para mawala po sana yung pag-aagam-agam ng ating mamamayan na sinadya po. But yun po yung naging desisyon nung acting ombudsman at that time dahil yun na nga sa kanyang pagtingin ay ito po ay baka maabuso dahil nga pag-file niyo ho diretso docket na ho kaagad at hindi bine-verify kung yung fina-file po tama o hindi. Prone to harassment rin ho dahil nga alam naman ho natin sa politika kung mayroon kang kagalit, pa-file ka lang tapos ibubulgar ho, mayroon ng ombudsman case. No? So, binalik lang po sa dating proseso. Hindi na ho, dahil sa kanilang pag-aanalisa, ito po yung pinaka maayos at hindi po maaabuso na proseso. So, yun lang po ang ginawa ho nung dating ombudsman. Yung acting ombudsman in particular. Sana nga po hindi na abuse ang proseso, pero hindi po malinaw na ganun ang nangyari. Halimbawa, isa pa po, yung complaints po na ipinail sa ombudsman, may kinalaman po sa mga opisyalis ng Department of Public Works. Ang date po nun ay September 11.
Nasama po sa 10 araw prior to the effectivity of that memorandum circular issued by the overall Deputy Ombudsman. Ngayon, kung di po ako nagkakamali, 15 sa 18 ipinaghabla na opisyal ng DPWH, na preventive suspension, na suspindi po base po sa complaint na ipinail. Ngayon, kung susundan po natin ang argumento ninyo, ano po ngayon na magiging basihan ng pagkaka-preventive suspension ng mga yun? Sapagkat wala ng kaso po dahil naandakit na po So, sa makatwid, meron po kayong sinasabi na maraming isang bagay na makakabuti, pero meron ding nakasama po Hindi po naging consistent dahil nga po sa madalian, hindi ko po malaman kung talagang yun ang pakay talaga ng pagkakapalit ng docketing na ginawa ng dating ombudsman. Maliban pa po rito, nung maandakit po ba yung complaint ni Mayor Baste? Kasi naandakit nga po base sa circular na yun. Na-notify po ba si Mayor Baste doon sa pangyayari? Was he notified? Maraming salamat po sa tanong, Senator Marcoleta. Andito po yung ating ombudsman at nakikinig ho siya sa inyong mga suggestion, lalo na doon sa mga bagay na sa tingin nyo ay hindi ho malinaw o pwede pong magdulot ng kaguluhan sa isip ng taong bayan. At siya naman po ay bukas yung kanyang isip para po maayos itong mga proseso na ito. Ngayon, in relation doon po sa inyong tanong, yung DPWH cases po, eventually ito po ay nadakit at iniimbestiga na ho. No? So, itong mga final po na cases ay ngayon ay iniimbestiga na at iniimbestigahan na at eventually po ay magpa-file na rin ho sila ng mga kaso sa sandigan. So, yun po ay tumatakbo na, in other words. So pwede ho maging kampante ho tayo na hindi ho yun ay hindi, yung mga kaso ng DPWH ay hindi po nawala. Bagkus yun po ay tuloy-tuloy na inimbestigahan at magpa-file na rin po ng kaso. Hindi po, tinatanong ko lang doon, Mr. President, dahil nga po sa pangyayari na yun, hindi po naging consistent ang aplikasyon. Dahil nga, na preventive suspension yung mga opisyalis, tinatanong ko lang po, parang wala nang base sapagkat nawala po yung docket Yun lang naman po yung tinatanong ko. Ibig sabihin, kung may ginawa kang isang bagay na nakabuti, meron ding nakasama. Nawala ng basis din po yung kabila. Tama po. Tungkol po sa katanungan nyo kung na-notify si Mayor Baste, ito po ay internal process ng ombudsman. So, sa tingin ho nila ay hindi na ho kailangan i-notify. No? So, ito po itong proseso na ito, yung pagdadakit o pag-verify, ito po ay internal process ho nila. Ganun na lang po ang kanilang pangangatwiran, Mr. President. Paano naman mangingigibabaw ang isang internal process ng ombudsman? Doon po sa malakihan at napaka-importanting provision ng ating saligang batas na due process. The first requirement of due process is notice. Ibig ba sabihin po, wala man lang karapatan ng isang tao na naghabla para malaman niya kung ano kinahinatnan ng kanyang asunto? Na hindi man lang sinabi sa kanya na, yung asuntong pinail mo, inalisan na namin ang docket dahil sa mga ganitong mga alalahanin na aming nakita. Doesn't he deserve to be notified, Mr. President? Because if he was notified, he could have been given the chance to file a motion for reconsideration, which is again a part of due process. Ang na-advise po ko ng ombudsman na itong particular na circumstance po ay nasa Supreme Court na ngayon. Subject po ito ng judicial review na finale rin po ni Mayor Baste. So ano po ang ibig sabihin? Finale po ni Attorney Torion, Mr. President. Ano ngayon, Mr. President?
So ito po ay under the judicial review po ng Supreme Court. Oo nga Itong po. circumstances po. Oo nga po, pero hindi nasasagot yung tinatanong ko po. Very simple lang po eh. Yung pangangailangan ng isang taong ma-notify man lang kung ano ang kinahinatnan ng kanyang inihabla. Nung habla niya, isang bagay na karapatan ng bawat isa. Yun po ay isang requirement ng due process. Ma-notify ka lang. Malaman mo lang kung anong nangyari. Dahil po ba, kapag ni-notify nyo siya, that will trigger the filing of a motion for reconsideration. At base po sa rules ng ombudsman, mangangailangan po kayo at least ng 15 days. Para sa ganon, ma-resolve ninyo yung kanyang motion for reconsideration. Hindi nyo kailangan yung 15 days kasi nga, baka hindi maisama sa shortlist ang pangalan ng aking kaibigan. Ito po yung ating sinasabi. Mr. President, sana po lahat ng ginagawa natin ay nasa ilalim ng transparency. Ito pong pinakamabuting magagawa natin sa ating bansa, lalo na ngayon na maraming tao po ang nalulungkot, baka hindi lang nalulungkot, nagagalit sa mga nangyayari. Kung hindi po tayo transparent, wala tayong kakayahan na sabihin sa kanila, ilantad, buksan sa kanila ang kaganapan ng nangyayari. We're just merely paying lip service to a very important provision of our Constitution that public office is a public trust. Maraming salamat po sa panahon, Mr. President. At sa panahon ng ating sponsor, panahon po ng Ombudsman na binigay sa akin. Salamat po. Maraming salamat po, Senator Marcoleta. At ulitin ko lang po, nandito po ang mga kawani ng Ombudsman at nakikinig ho sila sa inyong mga suhestyon, sa inyong mga mungkahi. At rest assured po na ito ay siseryosohin ho nila. Maraming salamat po, Senator.